Palayan. Narito ang report. Lang sa exercise yan, pare. Siguro nga. Kung naliligas ang iyong paa, lumundag ka, lumundag ka. Kung naliligas ang iyong paa, lumundag ka. Malalaking muscle, macho, matipunong katawan. Sa dami ng mga lalaking nagpapaganda ng katawan, hindi maikakailang ganitong katawan na nga yata ang bagong batayan ng pagkalalaki. Unti-unti dahil sa nagbago yung standard ng lalaki, ng katawan ng lalaki. In fact, pati yung katawan ng babae nagbago, no? Dahil sa mga advertisements, dahil sa mga nananalo sa bodybuilding, nag-iba yung pinopromote na katawan that stands for health and fitness. Ano po yung nakikita natin ng male body standard? Yun yung sinasabi nilang Adonis complex, yung perfect male body. Maraming gym at fitness club na rin ang naglipana kung kaya't mas marami ang naiengganyong mag-workout. Pero ang hindi alam na marami, may dulot palang masama ang pagpapalaki ng katawan kapag ito ay nasobrahan. Muscular dysmorphia o mas kilala sa tawag na bigorexia ang pwedeng makuhang sakit dulot ng pagpapalaki ng muscle. Ito yung isang kondisyon na nagre-refer sa isang tao na merong preoccupation, obsessive preoccupation sa pagpapalaki ng muscles. It's a form of body dysmorphic disorder na related din sa anorexia nervosa. Baliktad siya ng anorexia nervosa. It's a psychological disorder. Karaniwang tinatamaan ng sakit na ito ang mga kalalakihan, lalo na ang mga bodybuilders. Marami kasi sa kanila ang obsessed na sa kanilang mga muscle. Hindi ibig sabihin lahat ng weightlifters o bodybuilders ganyan. Pero kung ikaw nag-uumpisa ka nang mag-miss ng trabaho, ayaw mo nang makisalimuha sa ibang tao dahil mas gusto mong magbuhat, mas gusto mong mag-train, umaabot ka ng 3-4 na oras everyday sa gym. Inamin ni Norman Buena na dati siyang naging bigorexic, naging addict siya noon sa pag-gym. Gusto ko laging nasa gym ako. Ginawa ko na negosyo. Kasi gusto ko constant yung training ko. Obsessed ako na lumaki. Minsan nga po, may birthday o tinatawag ko ng barkada ko para mag-basketball or pumunta sa party. Hindi ko po binibigyan ng attention yun kasi ang ano ko talaga, matapos ko yung workout ko. Kasi pag nagkaroon po ng time na pag hindi ako naka-workout, guilty ako. Feeling ko sarili ko, ang payat mo, pumayat ka, may kasalanan ka, hindi ka nag-workout. At kahit pa sumasakit ang katawan, patuloy pa rin sa pag-workout si Norman. Kahit may injury ako, minsan po, nagkaroon na po ako ng lower back injury sa squats. Kasi po, talagang halos powerlifting na nga ang style ko eh. Kasi alam ko, nakakalaki yon. Sige, kahit di ko kaya, sige. Mas pinili na rin itong magtrabaho bilang freelance artist para mas mabigyan ng panahon ang pagte-training. Ang asawa nito na madalas magselos noon dahil sa laging nasa gym si Norman ay sumama na rin sa asawa sa pag-workout. Naingahan nyo niya kasi nakita ko naman yung improvement niya sa katawan talaga. Talagang lumaki, tapos noon yung talagang nagka-muscles. Tapos sinasama niya ako sa mga competitions, hanggang sa nakita ko pati yung mga babae sumasali. Pati yung, siyempre yung sa media na rin, nakikita mo magandang katawan. Sa isang maliit na gym sa Quezon City, nakilala namin si Von Taule, 33 taong gulang at isang bodybuilder. Dahil sa pagtitiyaga sa pag-workout araw-araw, lumaki ang katawan ni Von. Sa ngayon, tumitimbang siya ng 210 pounds. Katunayan, marami na siyang contest na napanalunan. Noong 1 taon lamang, pinarangalan ito bilang Most Valuable Bodybuilder at kinilala bilang si Mr. Suave ng bodybuilding. Binansagan ako ng Mr. Suave noon, December 6, 2003. Yung unang balik ko sa competition. Paglabas ko papunta sa stage, ako lang yung may bigote, di ba? Yun, binansagan ako ng Mr. Suave. Ang laki daw. At dahil kinarir na nga ni Von ang bodybuilding, pati trabaho niya ay naapektuhan. Nag-resign siya bilang boiler operator sa St. Luke's Hospital para mas lalong mabigyan ng panahon ang bodybuilding.
Nagtayo na rin siya ng kanyang sariling gym. Ang dami nga pumipigil sa akin dyan, kaya lang. Sabi ko, wag, hindi nyo kasi ako naiintindihan. Iba yung kinakatayuan ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Minsan na rin naranasan ng artistang si Carlos Morales ang maging obsessed sa kanyang katawan. Napabayaan ko na yung trabaho ko kasi all the time I want to go to the gym. Parang yun ang sanctuary ko eh. May taping ako tapos may free time ako, pupunta ako sa gym. Kumbaga, pag lunch break, kumakain muna ako before mag-lunch break eh. Para pag lunch break, doon ako mag-workout. Tapos di ko namalayan, kumbaga on call na ako on that time. Tapos 2 o'clock na, kailangan na ako. So, hindi ko namalayan yung oras, 3 o'clock, andun pa rin ako. Araw-araw ay nag-workout si Carlos. Sulit naman daw dahil nanalo ito sa Mr. and Miss Great Bodies Contest noong nakaraang taon. Iba yung recognition na ngayon na may title ako. Kumbaga, mas, meron akong tawag doon mas credible na ako ngayon na I've won. At least, mas confident ka eh. You know how to handle yourself. Pati pag yung dadamit ka, mas maganda tingnan kaysa yung wala kang muscle. Ilan lamang sina Norman, Von at Carlos sa mga kalalakihang obsessed sa pagpapalaki ng kanilang katawan. Pero hindi lahat ng malalaking katawan ay nakuha sa natural na paraan. May ilang gumagamit ng steroids. Bawal ang steroids lalo na sa mga bodybuilder. Ang steroids kasi known as parang pangpalakihan ng muscles, no? It increases your muscle volume over and above what training will give you. Ang masamang epekto nito maraming lumalabas na adverse effects. Cancer is one. Lumiliit yung testicles. Yung, not the penis, not the organ, but the testicles. So that's why it leads to barrenness. It leads to sterility. Sina Von at Carlos umaming minsan na silang gumamit ng steroids. Inaamin ko, gumagamit ako, pero kailangan din, pag gumamit ka kasi, marunong ka rin dumipensa sa sarili mo. Kasi unang-una, steroids is toxins ng mga yan eh. In long term na gumagamit yan, pagka hindi ka marunong kung paano ka dumipensa sa sarili mo, wala, kawawa ka. I can't deny that naman. Kasi out of curiosity, kaya ginamit ko yan eh. Kaya ang payo ng mga eksperto, Ang lahat ng training at saka weight training, dapat ang end result fitness and health and wellness. Kulang lang sa exercise yan, pare. Siguro nga. Kung naninigas ang iyong paa, lumundag ka. Kung naninigas ang iyong paa, hindi po masama ang pagpapalaki ng katawan, pero huwag lamang sobra. Hindi po kasi sa laki ng muscle o ganda ng katawan nakikita ang tunay na pagkalalaki. Magbabalik kami makalipas ang patalastas.